Pinahold muna ng DPWH ang bayad sa mga nadiskubre umanong ghost flood control project. Inilahad din ni DPWH Secretary Vince Dizon na walang master plan sa pinapondahang flood control project. Kaya para sa inaayos na budget ng kagawaran para sa 2026, ibabase na raw nila ito sa siyentipikong pag-aaral. Saksi si Joseph Moro. Pinagbabato ng kamatis ang tanggapan ng Department of Public Works and Highways Region 7, Cebu City District Engineering Office. Sa ganito idinaan ng ilang militanteng grupo ang galit sa mga maanomalya umunong flood control projects sa bansa. Kwat-kwat kami! Matagbisan kami! Anton, mag-overtime sa among pagpanalbaho! Bisan kaayo! Naku na kaayo ang mga buwis! Nirerespeto naman daw ito ng DPWH Cebu City pero nilinaw nilang isa itong national issue at ginagawa raw nila ang kanilang trabaho. Nauwi rin sa pamamato ang kilos protesta sa labas ng batasang pambansa. Ipinapanawagan ng mga ralista na panagutin ng mga nangurakot sa pondo ng bayan. Itinaon ng mga yan sa isinagawang budget hearing ng House Committee on House Appropriations. Dito natanong si Secretary Vince Dizon kung bakit may malalaking budget ang mga hindi naman binabahang lugar. Nakadepende ba ito sa need? Baka naman sa laki ng kickback. To be quite honest, I don't think there is a master plan or there is a basis. So it's quite arbitrary. Pinuna rin ng ilang mambabatas sa mga double entry sa budget ng National Expenditure Program o yung budget na binuo ng ehekutibo. Aabot daw ang double entry sa halos 1 bilyong piso. Yung initial na paghahanap namin, totaling 939 million pesos na to. So almost 1 billion yan, hindi rin to biro. Ano? Ang explanation po sa akin ngayon, no, halimbawa, may isang ilog. Mukha pong kaya tatlo, kasi yung kunyari, ang gagawin pong flood control, halimbawa, 100 metro, halimbawa. No? Mukha pong nakachap-chap into either phases or segments. Is dahil nga po merong limit sa district, meaning above 150 million, yan po ay above na po ng distrito at yan po ay aakyat na sa region. So, tingin ko po yon. Para maiwasan ito, hiling ni Appropriations Committee Chairperson Mika Swansing, ang dapat lamang pondohan ay yung mga lugar na binabaha talaga. Dalawa po yung criteria natin. One, dapat po red siya, tagged as a red zone in Project NOAA. And second po, hihingan po natin ng Regional Flood Mitigation Plan. 881.3 billion pesos ang budget na hinihingi sa Kongreso ng DPWH. 268.3 billion pesos o lampas 30% dyan nakalaan sa flood control projects. Pinapareview na ito ng Pangulo sa DPWH dahil sa mga kaduda-dudang items. Ayon kay Secretary Dizon, ang posible nilang gawin sa kanilang nire-revisang budget ay lagyan lamang ng mga flood control projects yung mga flood-prone na mga lugar at dapat nakabase yan sa siyentipikong pag-aaral. Yung science credible. No, hindi yan hindi yan hula-hula. Makakalbo yung mga district projects. Marami namang nung nakaraan Kakayangan doon, marami naman nung nakaraan na mga project na ongoing pa Binigyan ng DPWH ng hanggang September 12 para isumite ang revised budget ng kagawaran. Babala ng Senado kung hindi maayos ng DPWH ang kanilang budget ay ilalagay na lamang nila ang nasa 270 billion pesos na budget para sa flood control projects sa edukasyon. Para mabuo na yung 4% GDP sa education. Pero kung maayos naman, justified na, mayroon ng feasibility study, may detailed engineering na, wala na yung mga duplications, then potentially yung budget nila pwedeng ma-retain. So it really depends kung ano yung i-resubmit nila sa Senado, Kongreso at Senado. Kami po, aayusin po namin itong existing budget proposal, pero ang ultimate pong magdidesisyon kung anong gagawin sa budget ay ang Kongreso dahil sila po ang may authority at may poder niya. Maglalabas din daw ang DPWH ng Department Order para formal ng sabihan ang mga lokal na pamahalaan tungkol sa mga proyekto ng DPWH. Dapat merong approval po ng mga LGUs ang mga isasagawang national government projects dahil
Marami po sa mga lumalabas sa investigasyon ay bigla na lang pong nagsisimula ang DPWH, hindi po nakikipag-ugnayan sa mga LGUs, bigla na lang naghuhukay. Mga LGUs, mas alam po namin saan ba namin mas kailangan ng pumping station, saan namin mas kailangan ng slow protection, saan namin mas kailangan ng drainage improvement. Kaugnay naman ng mga mapanunayang ghost project, nagbabala si Secretary Dizon na automatikong matatanggal sa pwesto ang mga opisyal ng DPWH na lumagda sa mga ito. Pinapahold na rin daw muna ni Dizon ang bayad sa mga proyektong na-discovering non-existent o ghost flood projects. Kabilang dyan ang para sa Wawaw Builders at Sims Construction Trading na pareho ng ban bilang contractors. Pinapahold ko po lahat ng payments to those contractors. No, kung meron po silang ongoing, no? Pero kailangan din po nating tapusin. Siyempre, kung meron silang ongoing. So pag-uusapan po namin ng ating operations group kung ano po ang gagawin natin para matuloy, no, ang mga proyektong 'yon. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.